video, meron po tayong existing na loan app na some of you very familiar na nitong loan app na ito, which is si Funpera loan app. Text kasi siya ng text sa akin, hindi ko alam saan niya galing yung phone number ko. Dahil wala naman po akong application dito sa aking phone. Wala po akong loan app na Funpera, and grabe talaga, araw-araw siya nagte-text. Ito yung mga text messages niya. So, sa number na ito, no, nung March 3 pa siya, text sa akin, nag-offer siya ng loan. And mismo yung Funpera loan app is nag-text din talaga sila sa akin. Actually, last month pa. And then, after now nga, is patuloy pa rin silang nag-offer nga po sa akin ng kanilang pautang. Masyado nagpapapansin sa akin tong loan app na ito. Kaya nga naman, this time, dahil hindi ko pa naman siya na-try tong loan app na ito, which is existing na talaga siya matagal na. Hindi ako nag-attempt na mag-try nito noon nga kasi merong problema sa loan app na ito. Parang hindi po makakapag-login kaya hindi ko na po siya tinuloy. But this time po, susubukan ulit natin. Well, isa din kasi sa claim ng loan app na ito is grabe na sila mangharas. So, yun yung mga according sa mga naka-experience na nito ha. Medyo ayoko sana siyang subukan kasi nakita ko po dito sa Google Play Store. Anyways, available pala siya sa Google Play Store pa lang, no? Wala pa siya sa App Store. Nakita ko kasi dito sa Google Play Store, last na nag-update tong loan app na ito last year, pag July 2020. Kaya sabi ko, apply ko ba tong loan app na ito? Ang tagal niya na kasi nagkaroon ng update. And tingnan nyo naman yung ratings niya. Sobrang baba. 2.9 ratings lang siya. And in fairness naman, meron na siyang 100k download. Well, for your sake, of course, sinubukan po natin ito, no? So, as usual, bago ko po i-attempt or subukan silipin mag-apply dito sa loan app na ganito, of course, binibisita ko po muna yung kanyang SEC registration. Kasi sabi niya po dito, si Funpera nga daw po is under po siya kay DF Credit Lending Corporation. So, chinek ko siya agad-agad sa SEC website and I found that currently po licensed to operate po siya. So, legit po siya na naka-registered po doon. Well, again, doesn't mean po na SEC registered is okay na siya, maasahan na siya. Kasi ang dami namang loan app ngayon na SEC registered, pero ligwak talaga. Kaya po, hindi lang talaga napuputol dito yung ating pagsilip or pag-review sa loan app. Kailangan talaga ma-experience ko siya mismo para ma-share ko siya sa inyo based lang din sa experience ko. Well, here naman po, ang intention ko lang naman is ma-share sa inyo yung info or mga loan app ngayon na nagkalat. Hindi tayo naninira ng loan app dito, no? Sinishare lang natin ano bang katotohanan sa loan app na ito. Kaya dapat po nakasubscribe kayo and click nyo yung bell button para lahat po ng videos ko is updated po kayo regarding po sa mga bagong update ngayon ng mga kautangan, loan apps, and more. Well, by the way, back to Funpera tayo. So, sabi po ng mga promotion ads niya dito sa mismong Google Play Store, nagpapautang daw sila ng up to 25,000 pesos. May pa-gifts daw sila, may pa-coupon. Madali lang daw mag-apply. Pero kasi itong nandito kasi, hindi ko siya masyadong pinapaniwalaan. Hindi ko masyadong pinapansin yung ads niya na ito yung mga promotional ads niya dito. Kasi nga, mostly po, hindi talaga siya reliable. Kaya in-install ko po yung app and then open po agad natin after installing. So, ito na po agad yung lalabas. Kaya as you can see, no, meron pala silang pautang dito up to 60,000 pesos. Hindi po talaga reliable ngayon yung mga pa-ads nila, pa-promotional ads nila na makakautang ka na hanggang ganitong amount. So, dito na po talaga natin malalaman sa mismong loan app na and hindi po talaga ito yung loan offer pa natin. I-apply pa po natin to. Hindi po talaga guaranteed na ito po talaga ibibigay nila sa atin. So, mostly kapag first timer tayo, magsisimula tayo sa mababang amount. Nakakaloka lang tong loan app na ito, no? Kasi nakalagay dito na imbis apply now, nakalagay dito withdraw now. So, hindi natin alam, baka mamaya auto disbursement to. Well, since hindi pa naman ako nag-provide ng aking withdrawal option or personal information, so I think apply now to. So, click natin. And then here nga po is kailangan po natin i-provide yung ating mobile phone number and then get the verification code, i-enter po natin dito. And then bago po natin i-check yung privacy policy niya, so ito yung lalabas. So kung masipag-sipag kayong magbasa-basahin ito para mas maintindihan nyo, meron kasi dito sa privacy policy niya na nakakapag-caught ng attention ko. Which is ito nakalagay dito, who do we share your information with? So napakahalaga, diba, nito? So nakalagay dito, Funpera does not disclose personal data unless necessary to provide our services. We may share your data with. To ha, tatandaan nyo to. Nakalagay dito, Funpera Group. So, including daw dito yung kanilang subsidiaries, affiliates,
parent company. Pangalawa, sinishare daw nila yung data natin, yung information natin sa kanilang employees, agents, and subcontractors. Diba? Ang lala. And then pangatlo, external collection agencies and credit bureaus. So, wag na kayong magtaka kung pakalat-kalat yung mga information natin. And then pang-apat, sinishare din daw nila ito sa legal and regulatory bodies as required by law. So, okay lang naman yung legal and regulatory bodies as required by law. Pero yung iba dito na medyo foul, medyo red flag. So, mag-ingat kayo dito. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong basta-basta talaga sa mga loan app na hindi pa na-review. At least meron na kayong idea regarding dito. So, ako muna yung sasubok nito. Tingnan niyo po muna yung application process dito. At kung magkano po yung interest rates niya. Antong guaranteed ba na ma-approve po tayo dito? Well, kapag hindi kasi ako mag-agree dito sa privacy policy nila, probably hindi ko pumapasok yung app. So, agree ko lang po and then log in tayo. Then dito po, no, from 60,000, ang offer na lang nila sa akin, 2,000 pesos. So, click lang po natin tong apply. And then here po, we need to provide our personal information, contact information, work information, and then valid ID photo. So, ito po yung nire-require nila. So, click lang natin tong next. So, meron po nagpo-pop up dito. Click lang po natin yung yes para makapag-proceed. And then dito po, we need to provide our personal information like our name, gender, birthday, ID type, ID number, education, civil status, region, province, city, address. Anyways, ito nga po pala yung mga IDs po na nire-require po nila. So, choose one lang tayo dito. So, next po tayo after po natin ma-fill upan yung lahat ng personal info po na need po nila. So, sa second page of our personal information, nakalagay dito email ad at Facebook profile link, which is gladly na lang is optional naman siya. So, kapag optional, hindi ko talaga pinifill upan yan. So, proceed tayo dito sa emergency contact, which is nagre-require lang po sila ng dalawa lang. Dalawang contact reference lang po yung nire-require ni Funpera. Kapag po napilapan na po natin tong contact reference, next po tayo, which is our work information na. Sa work information, nilagay ko lang po dito is housewife lang. And then sa company name is none kasi wala naman tayong kumpanya. Kailangan po natin fill upan itong company telephone number and then yung monthly income. So after that, kailangan na natin mag-picture dito ng ating ID photo, and yung proof of work po, then selfie photo with your valid ID. So, hindi ko na rin maintindihan itong si Funpera. Nilagay ko na nga ng housewife. Pero nagre-require pa din siya ng proof of work photo. So, pinicturean ko lang yung ID ko, and then dito sa proof of work photo po is, hindi talaga ako nag-picture ng mga proof of work photo talaga. So, tingnan yung pinicturean ko. Yan lang, plain lang na table namin. And then yung selfie photo with your valid ID, tinakpan ko lang yung mukha ko. So, tingnan natin kung magpo-proceed. So, click lang natin tong next step. At ayun nga, nag-proceed siya. So, hindi ko din malaman, no? Grabe ko weak yung security or yung loan application process nitong si Funpera. Kasi ganoon na nga yung ginawa ko. Pero may approved amount pa din tayo, di ba, bongga? Anyways, ito naman yung pinaka-exciting part dito is yung loan summary niya. Mabuti na lang, no, hindi pa ako nag-fill up dito ng withdrawal info. So, ibig sabihin, hindi siya auto-disbursement po. Kasi dito sa baba yung ginagawa. May payment method dyan. Kung willing na akong mag-loan dito, so, fill upan ko yung payment disbursement ko po dito sa may baba. Kung decidido na ako. Pero, i-share ko lang po muna sa inyo to na meron nga po akong approved amount na 2,000 pesos. May service fee daw na ibabawas. At ang ma-receive ko na lang daw po is 1,200 pesos. And then, first period payment ko na is within 7 days lang. Kasi magbabayad na daw ako sa March 19 agad-agad. So, 7 days to pay lang po ito sa first payment niya. And then, sa second payment niya, magbabayad daw ako sa August 9 pa worth 100 pesos. Diba nakakaloka itong si Funpera? Well, of course, hindi ako interesado sa ganitong pautang. And medyo ang daming red flag sa loan application process na ito. And hindi ko gusto yung gano'n. And personally, hindi ko siya mare-recommend sa inyo kasi ayoko din naman ipahama kayo, no? Since ang dami talagang claims nito din, ng mga harassment, pangit na customer service, tatagtarin ka talaga ng text. Ito nga wala akong loan application ha, pero tinagtad ako nila ng text message. What more kapag nangutang ako dito and matagal ako magbayad. Kaya ayoko magka-problema tayo in the long run. At least nagbigay na ako sa inyo ng heads up sa loan app nito, naging aware na kayo dito and it's up to you pa din. Anyway, sino sa inyo dito may Funpera loan app? Sino na pong nakapag-try sa Funpera loan app? Paki-comment down below naman yung experiences nyo para aware po tayo dito. Yun lamang po, ay po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!